Magandang umaga po sa aking mga kapatid. Kamusta na? Kamusta po ang lahat? Pagkatapos na Halloween. Pabuti lang, pabuti. Payaman na paganda ng paganda. Alabakan natin ang Diyos. Hindi ko natin discuss yung Halloween kasi alam natin ang biblical yun. No? Hindi naman talaga sa Bible. Hindi natin dapat ino-observe yun. Kasi ang tinataas natin dun ay demonic, hindi po ang Panginoon sa Kristo. Darkness, hindi po dahil ano po, kaya wag mo tayo makikisama sa mundo in celebrating the Halloween. Pag dinabiaalaw ang ating mga apo, ating mga anak na maliliit, diba, na i-celebrate ang Halloween. Pero hindi yun ang topic natin araw na to. Kasi yung topic natin ito, Great Salvation. Actually, ang Great Salvation may 3 parts yan, diba? It talks about the church. Hindi ko matatake lahat. 1 and 2 lang siguro. Kasi dapat natin malawan ang kahalagahan ng iglesia. Kung bakit tayo tinawag. Okay, bago magsimula, konting introduction. Kanino ba ni-reveal ng Diyos ang kanyang plano para sa atin at sa mundo? Kanino po? Kay Apostle Paul. I-reveal niya ito. Basahin natin ang 2 Corinthians 12:2-4. Ito, after his conversion, naranasan niya ito. Si Paul. Nakaakyat siya sa langit. Dinala siya doon, nilifted. Hindi siya ni-rapture. Nilift up lang siya sa ikatlong langit. Kasi ang langit to ay may 3 yan. 3rd, 2nd, diba? 1st, 2nd, and 3rd. Tapos yung pinakadulo, yun ang trono ng Diyos. Dinala siya sa ikatlong langit at may marami inireveal sa kanya si Lord. Sabi sa 2 Corinthians 12:2-4, masahin natin. Masahin natin, baka sabihin nyo, invento lang, no? Sinabi niya lang yan, pero siya yan. I know a man in Christ who 14 years ago was caught up to the 3rd heaven, where it was in the body, ano yun? Where it was in the body or out of the body, I do not know. Hindi niya alam. So God knows. Lahat naman ng mga mystery, sekreto, Diyos naman nakakaalam. Hindi tayo pwede yung makaalam. Pero inihayag sa Kanya. Diba? Sige, diretso natin. Hanggang 4. Hanggang 4 yan. And I know that this man, whether in the body or apart from the body, I do not know, but God knows. Sunod. Was caught up to paradise and heard inexpressively things that no one is permitted to tell. Yung mga bagay na narinig niya o nakita niya, talagang mahirap i-explain. Napaka-amazing and wonderful, no? Sige? Meron na ba? So, dito ko babasahin kasi ang pinapintindihin niya na, no? Kung may Tagalog sana kayo, no? Mas maganda. 14 years ago, I was taken up to heaven. 3rd heaven yun. For a visit. Ha? Don't ask me if my body was there or just my spirit. Hindi niya alam, ni Pablo, kung ito ay sa aming katawan niya na pumunta doon. O spirito lamang. Normally, spirito lamang kasi walang makakapunta o makakapasok sa kaharian ng Diyos sa langit na with blood, diba, flesh and blood. So, ang maaaring nangyari kay Pablo ay spirit lamang. Maaaring natutulog siya that time, inalaw ni Lord na yung spirit niya ay mamasya doon sa langit. Diba? Kaya yung mga nirarapture, glorified body na yun. Wala nang spirit yun.
no, imperishable body na and uncorruptible body. Pag ni-rapture ka, aalisin niya na yung mga bagay na hindi ka nais-nais sa sa heavenly. Diba? Tapos sabi dito, sensya na malabong mata ko. Don't ask me if my body was there or just my spirit. For I don't know. Only God can answer that. So just lang ang nakakaalam, inamin niya. Hindi niya alam, di ba? Kundi kung ang katawan niya ay kasama o ang kanyang spirito lang. Anyway, sabi niya, I was in paradise. Sila ba yung nasa paradise? Doon sa boso ni Abraham, yung si kay Lazarus, di ba? Siya ay namatay. Doon sa area na yon, kung saan binadala yung mga namamatay. Nandun daw siya sa boso ni Abraham. But anyway, there is, I was in paradise, and I saw things so amazing. They are beyond man's power to put into hold. So amazing na hindi natin pwedeng panghawakan ang mga bagay na yun. Kung sino sa atin ang dinala ng Panginoon in spirit? Meron na ba naka-experience sa inyo? Palagay ko, wala, ano? Diba? Doon sa rapture, may experience natin yun. It's true power. Man's power. Beyond man's power to behold. Diba? So sa kanya, nag-reveal ang Panginoon kay Pablo. Tayo ba, tanong ko lang po sa inyo, sa palagay niyo, bilang tao, magre-reveal sa atin ay Diyos. Kasi apostle siya na-convert na siya. Na dati, siya ay Hudyo. Sinusunod niya ang kautusan. He was circumcised at 8th day, di ba? Sinusunod niya lahat ang nasa kautusan ni Moses. Pero, kinakalaban niya ang Diyos. Pero sinusunod niya ang kautusan ni Moses. Karamihan sa mga Pariseo ay ganon. Kaya madalas sinasabi ng Jesus sa kanila, yung mga Pariseo, you, hypocrites, di ba madalas yun sa Bible? Kasi, sabi nga umaawit kayo sa tahanan ko. Pero ang puso niyo wala sa akin. Hindi natin alam. Maaari nag-worship tayo. Tinataas pa natin ang mga kamay natin. Pero ang puso pala natin, wala sa Diyos. Maaari ang ating puso kung saan-saan nagpupunta. Maaari ang ating puso nag-iisip na kung ano kaya ang babayaran kung mamaya utang na naman, di ba? Kung maaari ang ating puso iba ang iniisip. O iniisip yung girlfriend, yung magpapakasawa. Diba? Katulad ni Chow. Pasensya na Chow, narinig ko yung panalangin mo, pinagpray mo yung mga asawa. Diba? Hindi na hindi kaya ang asawa doon. Hindi na pa asawa si Chow. Pero anyway, hindi na tayo perfecto. No? We are still living in this fallen world. Diba? Ngayon, nawala na ako. So, nasa na ba ako? Paalala ko sa akin. Ayun na nga, nag-reveal ang Panginoon kay Apostol. Kasi si Apostol Juan nagbago. Nakita ng Diyos ang pagbabago ni Pablo. Kung dati pinipersecute niya yung mga Christian, hindi na pinipersecute. Pinapapatay niya ang mga Christian. Pero nagpakilala ang Diyos sa kanya. Nagpakita ang Diyos sa kanya sa way of Damascus. At binulag siya ng Diyos. Pinagaling din siya. Sinabi rin ng Diyos kung paano siya pagagalingin. Gumamit ang Diyos ng tao rin. Si Ananias, diba? Sabi ko kay Ananias, pag-pray ka niya, tapos iaanon niya. Ang Diyos gumagamit ng tao, diba? Ginagamit niya tayo mga kapatid natin, sa pag-preaching dito, marami tayong naunuan at nag-reveal ang Diyos din sa atin. Yung ni-reveal ng Diyos kanina, kay JR, sinare niya sa atin. May mga nabibilang Diyos sa kanya. Kaya kayo mga kapatid, kung meron kayong panahon, napakaganda po, aralin natin sa umaga. Kasi paano po natin totoong makikilala ang ating Panginoon kung marami tayong namimiss sa pag-aaral ng kanyang salita. Yung i-reveal ng Lord
kung sino ang Diyos. Siya yung Diyos na faithful and promise keeper. Na mula pa noon hanggang ngayon, mula panahon pa ni Abraham hanggang kay Jacob, ang dami nang dumaan na langit, ay dumaan na langit, pero yung pangako niya, ginawa pa rin niya. And God is a God who's slow to anger. Hindi ba siya nagagalit? Ang dami ni-reveal si Lord eh. Nakita natin ang Panginoon doon, yung pagpapatawad ng Panginoon, pagpapakumbaba, di ba? Nagpakumbaba ang Diyos. It's just siya eh. Sinabi yan sa Philippians, di ba? Na ako Diyos pero nagpakumbaba siya. Naging servant siya. Bakit? Because of us. Kailangan niyang gawin yun. Di ba? Kailangan niya ibigay ang buhay niya. Hindi siya nanatiling Diyos noon. Nagkatawang tao siya. At hindi siya naging katawang tao para magpasarap. No? Mag-utos dito, mag-utos doon. Hindi. Nagpakahirap siya. Sobra-sobra. Para sa inyo, para sa ating mga tao. Para tayo ay magkaroon ng buhay. Naganap at kaaya-aya. Buhay na walang hanggan na kanyang binibigay. Tayo na mga tinawag niya. Tayo na pinili niya. Kaya ano siya nagbibili? Kay Pablo. Dahil andun yung humbleness si Pablo. Nag-humble si Pablo nung makilala niya ang Panginoong Jesus. Nag-transform siya. At patuloy niyang inihayag ang salita ng Diyos. And 14 years after, inakit siya ng Diyos sa langit, sa third heaven. At ipinakita sa kanya ang plano ng Diyos para sa atin. Di po manalangin tayo. Hallelujah. Salamat po, Panginoon, sa inyong mensahe kaninang umaga, Lord. Nakita namin kung paano kakumilos, Lord God, na sa magitan po ng iyong kapangyarihan at karunungan, Panginoon, na hindi po namin kayang abutin. Pinaunawa mo po ito sa inyong mga anak, Panginoon. Nagre-reveal ka sa iyong mga anak who humble themselves before you, Lord God. Maraming po salamat, Panginoon, and we commit thy message and your word, Lord God, to thee, O Lord God, patuloy kang kumilos sa banal na Espiritu. Samahan niyo po ako, Panginoon, hindi po ako ang may taas, kundi kayo lang po sa aming buhay. Sa buhay ng bawat isa, ikaw lang po, Panginoon, ang mataas, O Lord God. O Panginoon, marami kaming plano, pero alam po namin yung plano mo po ang maisasagawa, Panginoon, as long as we humble ourselves unto thee at patuloy ka namin pagkatiwalaan sa lahat ng bagay, Panginoon. Salamat po at samahan niyo po kami sa pag-aaral na ito. Ito po kami dalangin, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ano po ba? Palakpan natin ang Panginoon. Sige. Si Pablo, sumulat siya sa Efeso, Church of Efeso. At sa sulat niya sa Efeso, pinaalam niya kung ano yung plano ng Diyos. Kung babasahin natin ang Book of Efeso, 1 to chapter 1, verse 1 to 14. Okay? Para makuha natin. Okay, sabi dito, kaya ba? 1. Paul, an apostle of Christ, Jesus Christ, by the will of God, to God's holy people, in Ephesus, the faithful in Christ Jesus. Grace and peace to you from God our Father and the Lord Jesus Christ. Praise be to God, the Father of our Lord Jesus Christ, who has blessed us in the heavenly realms with every spiritual blessing in Christ. For He chose us in Him, sabi dito, for He chose us. Pinili na tayo. Before the creation of the world. Pinili na tayo ng Diyos bago pa lalangin ang mundo. Ganun na pala tayo kakilala ng Diyos. Hindi ka gagalin ng Diyos dito sa iglesia kung hindi ka niya kakilala. Kahit tanggihan mo yan ng ilang beses, siya pa rin ang gagawa at makaparaan.
itatayo at itatayo ka niya. Gagamitin at gagamitin niya. Before the foundation of the world, maaaring tumayo ka, umalis ka ulit, ibabalik ka niya dahil kilala. Yun yun. Ganun ang Panginoon. Kaya ang ganda ng pag-aaral namin kanina, di ba, Brian? Again, for he chose us in Him before, sino in Him? Sino in Him? Jesus in Christ. Before the creation of the world, to be holy and blameless in sight. In His sight. Kailangan pala natin maging holy. Masasabi mo ba ang sarili mo ngayon, holy ka na? Nandito pa tayo sa mundo. Ang hirap. We are living in a fallen world. Maraming lakas ng hatak ng mundo. Sabi nga sa Romans 12:2, diba, do not be conformed by the pattern of this world, but be transformed by the renewal of your mind. How do you think that renewal will work? When hindi ka papasok sa iglesia, na mananatili ka sa mundo, nakikisalamu nga sa mundo. Diba? Sa loob lang na iglesia mo makikilala ang Diyos dahil dyan ipinapahayag sa salita ng Diyos. Kasali ka sa ulo. Dahil sila mga parang diba? Okasyon eh. Sinasabi ng salita niya, hindi ka mababago. Sabi mo, tutala ko to kasi gano'n, ang dami. You have to choose between God and the world. Kung alam mo, ikaw taga-sunod ng Panginoon, susunod ka sa sinasabi. Inaunawa na lang natin ang iba. Kasi, sabihin nila, pangangailangan, pero hindi mo alam, para mo tinanggihan na ang Diyos is your great provider. Diba, manifest yourself in your name. Kailangan mag-manifest ng Diyos sa pangalan niya na siya ay great provider. Paano kung tatanggihan mo, yung gawain niya, pupunta ka sa God, kumikita ka doon at meron kang mahihita. Paano mo sasabing na mag-manifest ng Diyos sa'yo? Kung may takot ka, hindi mapapatunayan ng Diyos ang sarili niya kung ikaw mismo ay matatakot. Hindi mo pwede sabihin, manifest yourself. Na ikaw, Jehovah Jireh, na ikaw ay Jireh, na ikaw ay Jehovah Rapha. Kung andun ang takot mo, ay na hindi ka gumaling. Inom ka lang ng gamot, sige, pang-maintenance, okay na yun. Instrumento pa rin ng Diyos yun. Pero dapat, yung magpapadali sa'yo, ang ino-honor mo, hindi yung tao. Dapat ganun ka. Diba? Minsan nakakaiyak mo, anong gagawin natin, mga kapatid, pag-pray sila. At tayo naman, continue praying for them. Dahil ayaw natin silang mawala at mahatak ng mundo. Kasi mahina ang kanilang pananampalataya. Ganun yun. Pag pinipili mo ang ibang bagay kaysa sa Diyos, mahina ang pananampalataya mo. Napakahalaga mo ng gawain. Hindi mo ako nagsasabi. Nireveal mo yan ng Diyos. Kaya po, bakit? Okay, diretso natin. He predestined us for adoption through sonship through Jesus Christ in accordance with His pleasure and will. Ginawa niya tayong mga anak niya. Ginawa tayo ng Panginoon ng mga anak niya. Paano tayo ginawa ng Diyos ng mga anak niya? Dahil sa kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Nung tayo nakipag-isa at sumampalataya sa kanya. Sabi sa Galatians 3:26, sabi dito, so in Christ Jesus, you are all children of God. Sino mga ka-amen pa sinabing anak ako ng Diyos? Amen! Oh, wow!
hindi ka anak ng Diyos, kanino kang anak? Diba? Dapat, dapat nakikita na sa atin yung pagiging anak ng Diyos. Kasi victorious yung ating sinasamba. The finished work of Christ na victorious tayo. Kaso, yung anak ng Diyos, nangihina pa paminsan-minsan sa pananampalataya. Kasi hindi ka naniniwala eh. Hindi ka naniniwala kaya ka pagaling niya ng Diyos eh. Hindi ka naniniwala kaya i-provide ng Diyos ang iyong pangangailangan. Kumikilos ang Diyos sa ating buhay. Anong pang gusto ng Panginoon? Join together na tayo ay magkaisa. Magkaisa tayo. Sa Ephesians 1:9-10. These children join together. Kasi English to eh, Tagalog lang kami mga kapatid. He made known to us the mystery of His will. Mystery of His will, according to His good pleasure, which He purposed in Christ, to be put into effect when the times reach their fulfillment, to bring unity to all things in heaven and on earth. Sa Tagalog. Sige, basahin ko. Buti na lang sinulat ko, di ba? Ipinangunawa sa atin ng Diyos ang tiwaga ng kanyang kalooban. Ayon sa kanyang layunin na isang katuparan sa pamamagitan ni Hesus Kristo. And sa pagiging katiwala sa kaganapan ng mga panahon upang lipunin ang lahat ng mga bagay kay Kristo, ang mga bagay na ito na lang. Sige, pagdating ng takdang panahon, sabi niya ron, layunin niyang tipunin ang lahat ng nilikha sa langit at sa lupa at ipailalim ito kay Yesu Kristo. Pagdating ng takdang panahon. Dumating na ba mo yung takdang panahon? Sisimula na, diba? Nung tanggapin natin ang Panginoong Yesu Kristo, nagsimula na po ito. Hanggang wakas. Ilipunin niya ang lahat ng nasa langit at sa lupa at ipapailalim sa Kanya. Bakit po? Because Jesus is coming. Not to judge us, that. But then at the end, He will be our King. He is the King of Kings and the Lord of Lords. Siya yung mag-rule over us. Kaya tayo mga tumanggap sa Panginoong Jesucristo, nilibig po niya na. Saan niya dinadala? Sa tahanan niya. Hindi pwedeng tumanggap ka sa Panginoong Jesucristo, sumampalataya ka, nakipag-isa ka, nag-iisa ka sa loob ng bahay. Dapat, we join together as ligaments na. As a body, diba? Kailangan sama-sama tayo. Ilipon niya tayong lahat. Na lahat na sumampalataya sa Panginoon, nilagay niya sa tahanan niya. Dapat ganun mga kapatid. Hindi. Kaya nga tayo, marami tayong kasakasala. Kasi dapat, huwag tayo. Dapat may lakas tayo ng loob. No? I-share ang good message. I-share ang good message sa kapwa natin, sa magulang natin, sa mga kapatid natin. Dahil alam natin, hindi sila ligtas kahit nagsisimba sila. No? Kahit nagsisimba sila kung saan. Merong sinasanto sila. Hindi sila ligtas. Kahit mabubuting tao sila. Hindi. Kung wala silang Kristo sa puso nila, hindi sila ligtas. Kaya ba natin yung tanggapin? Panakita natin sa ating mga kapatid. Maano pa tayo? Maantig ba tayo? Naantig tayo? Ligtas sila? Hindi. Kaya ba? Sasabihin na, okay ka. Ayaw yung matigas ang ulo niya. Hindi po dapat.
Dapat nasa puso natin yun eh. Sa ating pamilya. Nilagay ka dyan. Bakit ka nilagay dyan? Sabi mo, ako nilagay ako para sa asawa ko at sa mga anak ko. Na matitigas pa rin ako. Pero, continuously, I pray for them dahil alam ko one day, darating ang oras. Walang imposible sa Panginoon. Ang isa ang sumamba, ang buong sambahayan ay maliligtas. Paniwalaan nun, hawakan niyo ng pangako ng Panginoon. Ikaw, Wendell, ikaw, ilagay kayo sa Umayas family, gagamitin kayo ng Diyos. Ikaw, ilagay ka sa inyong pamilya, gagamitin ka ng Diyos sa inyong mga kapatid. Yan pangako ng Diyos. Kanina kay Joseph, diba? Pinupag ng Diyos ang pangako. Nagkita-kita sila, nagka-reunion sila. Ryan, pangako din ng Diyos. Gagamitin din kayo sa mga pamilya. Diba, hindi mo tayo masisiyan. Nandito tayo, minsan nalulungkot ako. Andito ako, pero yung pamilya ko wala. Diba? Hindi yung gusto ng Diyos. Tapos, pabalakin ba natin mag-abroad? Kung ano tayo ibang bansa, ano tayo maglilingkod? Hindi, gusto ng Diyos sama-sama tayo. Hindi naman. Kaya doon na dumadating yung test of faith. Siyempre, hindi wala ako nag-abroad. Wala pa ako ganun, hindi ako ganun malalim sa Diyos. Nababaliwala lahat pala yun. Yung will and godly purpose ni Lord, itutupad niya rin sa buhay mo. Ibabalik ka niya sa tahanan mo o sa iglesia kung saan ka naglilingkod. Kung maglilingkod ka man, Lord lang ang nakakaalam na lahat mo. Diba? Dahil napiling ko din naman doon sa ECCM. Pero ibinalik ako dito sa... Bakit? Dahil gusto ng Diyos na kasama ko ang pamilya. Hindi siya umutuloy. Gusto na piliin mo ang pamilya mo, ayusin mo ang pamilya mo at makasama mo sila. Pag-worship. Tandaan po natin, 3 bagay ang iglesia. Ministry to the Lord. Worship the Lord. Hear His voice to His word. Ministry of service sa bawat isa. Dapat yan. Sa bata, may matuturo, kung natin babayaan ng bata, dapat makilala nila ang Panginoon sa murang edad. Kung natin pababayaan ang ministry, children's ministry. Ang youth ministry, may kanya-kanyang ministry, women, mga lalaki. Yan ang gusto ng Panginoon. At para mga asawa natin, natala natin. Kaso ang hinihila natin, inaano natin yung laman natin. Kaya yun dapat natin ipag-turn maging bold tayo. And God to empower us na magkaroon tayo ng lakas na loob to share the good news. Ang mensahe ni Kristo sa krus for their salvation. Pero ang salvation hindi magiging great kung di natin magampanan yung sinagagawa sa ating ng Panginoon. Ano yung huli? One people, sabi. One body pala, one body. Isang katawan. Kanino katawan? Katawan ni Kristo. God purpose to do this by making Christ to be the head of the church, which is His body. Sino ang ulo? Si Kristo. Sino ang katawan? Tayo na. Efeso 1:23, 22, 23. Kita mo Efeso, kung ipinakita ng Diyos kay Pablo kung ano ang plano niya sa buong mundo sa atin. One body, and God placed all things under His feet and appointed Him to be the head of everything for the church. Which is His body, the fullness of Him who fills everything in everywhere. So sa Tagalog, pinailalim ng Diyos sa paa ni Kristo
ang lahat ng bagay at ginawa niyang ulo at ginawa siyang ulo ng lahat ng bagay para sa iglesia. Okay? 23, at siyang katawan ni Kristo at kapuspusan niya sa pamumuno sa lahat ng bagay. Sino ang head of this church? Maraming church ho, pero sino ang head of Christian church? Hindi yung mga pastor, si Jesus na. Kaya siya ang tinataas natin. Huwag tayong magdayal-dayal. Kasi si Paul ganun mayabang. Dahil sa kalaman niya, sa kautusan. Yung instrumento lang tayo, at ang papel natin ay bigyan ng kaluwalhatian. Pag inaharap ka ng Diyos, huwag kang magyayabang. Humble yourself. Tulad ng ginawa ni Joseph. Mga kapatid. Pinakikita lang naman ng Diyos eh. Yung mga kasaysayan noon, hanggang ngayon yun applicable. Mga kapatid. Pag marunong ka na, meron ka ng pinag-aralan, PhD ka na, lawyer ka na, doctorate degree, biologist ka, physiologist. Sila Einstein, sila Socrates, sila Aristotle, o si Darwin. Mga physicists yan, mga biologists yan. Malakmang sa pinag-aralan nila, pero mangmang sila sa Panginoon. Hindi pinaalam ng Panginoon ang plano ng Diyos para sa sasagutan dito. Kung bakit niya po nilala. Una pa lang nilalang niya po na may dahilan. Diba? Sinabi niya doon Basahin natin dun sa creation. Diba ni-creator Lord ang mundo? Ang daming planet yan Bakit ang mundo? Kasi balanse ang lahat ng bagay sa mundo. Diba? Sa init, sa energy, sa gravity, lahat. Kasi lumakpas ka lang sa mundo. Gravity, lulutang Pero sa mundo, hindi. Perfect ang mundo natin, Earth. Tapos, nilagay niya ng lahat. Ano po nang nilikha niya? Sino nakaalala? Ano po nang nilikha ng Diyos? Liwanag. Bakit? Nasa dilim tayong lahat. Under the sea at madilim. Kaya sabi niya, let there be light. Sa salita lang ng Diyos, nangyayari ang lahat ng bagay. Dapat ba tayo magtaka kung bakit mabubuhay tayong lahat nasa Diyos, sa Panginoon Jesucristo? Isang salita lang ng Diyos at the sound of the trumpet. Lahat na na kay Kristo mabubuhay, kahit sa kapamanggaling. Kung namatay ka sa dagat, iniluluwa ka ng dagat. Kung namatay ka sa lupa, iniluluwa ka ng lupa. Ganon kapangyarihan ang salita ng Diyos. Dapat hindi tayo magtaka sa mga Marami kasi nagtataka sa ganun. Kasi nakakaranas kami na nila kaya puro ganun hindi mapatunayan sa buhay natin na yung Diyos pala tayo talaga. Kasi minsan na hindi na tayo dahil sa mga nalaranasan natin. Pero hindi mo ipinakikita kung paano kumikita sa Diyos. Diba? Ating kapatid, isipin mo, nagbiyahe lang. Papuntang Dubai, andito na ngayon. Nakita niya ang Dubai. Nakasakay siya ng aeroplano. Reward ni Lord yun. Sa isang saglit. Ang mahal-mahal na pamasahin, iba? Sa Dubai. Hindi pa reward na ni Lord yun. Kasama na naman niya pamilya niya. Maring umalis na naman siya para in-enjoy niya yun, diba? Pero iba yung plano ng mundo sa atin. Puntahan na natin ang Proverbs 19. 20:21. Proverbs 20:21. Pakinig ka ng payo at tumanggap ka ng turo upang ikaw ay maging panta sa inyong huling wakas. 21. May maraming katha sa puso ang tao, ngunit ang payo ng Panginoon ay siyang tatayo. Sa English, ano yan? Ang hirap ng Tagalog mo. English. Many are the plans in the mind of man, but it is the purpose of the Lord will stand. Maraming balak ng tao. Maraming plano ang tao.
Pero yung purpose pa rin ng Diyos. Lalo na taas sa ating mga anak kay Kristo. Ang siyang will prevail. Proverbs 16:20 yan tayo. 16:20. 23. Those who listen to instruction will prosper. Those who trust the Lord will be joyful. Sabi nga, in all your ways, acknowledge Him, and I will establish your plan. Yan sinabi nila, acknowledge Him in every way. Sa lahat na ating plano, sa lahat ng ating way, acknowledge God. Ano pa nga ako ng Diyos? And I will establish your plan. So kung may pinagplano kayo, dapat isama rin natin sa plano natin. Hindi gagawa lang tayo because of our own effort. Bababali wala lahat yan. Dapat ipanalangin natin, Lord, kung ano ang will mo, yun ang mangyari. Dapat ganun. Hindi kung ano yung gusto natin. Pinipilit natin yung gusto natin eh. Kung sasaksid ka ba? Kung walang ano ang Panginoon? Hindi. Parang magsaksid ka sa una, tapos wala na. Kasi hindi mo kailangan sa Panginoon. Pinuwin niya, pinuwin niya. Para tumagal. Ganun ang papalo ang Diyos. So, naging one people tayo. One body, one people. Isang katawan na lang tayo. Para tayong ligaments. Na tumutulong-tulungan natin ang isa't isa. Diba? Nagmamahalan tayo. Yun ang gusto ng Panginoon. Diba? Ito naman, commit your action. Commit your action to that and your plans will succeed. Okay. One people naman tayo. One people. Sabi dito, for He Himself is our peace. Siya ang ating kapayapaan. Who has made the two groups one and has destroyed the barrier. Sino ba yun? Dividing ko lang. Sino ba yung two groups na sinasabi dito? Kaya ng mga Hudyo at saka non-Jews. Ang Jews, ano yan eh? Madalas sinasabi nila, himala, himala. Kung walang himala, hindi sila maniniwala. Signs, yan ang ano nila, mga Hudyo. Himala, himala. Maniniwala lang ako. Pag nakita ko si ba yung Bartolome? Sinabi nila na ang Panginoon Jesucristo ay nabuhay. Sabi niya, not unless I see the palm of His hand. Yung mga tusok, yung mga pako, hindi ako maniniwala. Ganyan ang mga Hudyo. Diba? Kaya may pakita ang Panginoon sa kanya. Tayo, ganun din po eh. Diba? Gusto pa natin may signs. Diba? Gusto pa natin meron tayong makikita. Oh Lord, kung laluwas, hindi. Not unless, diba? May mga ganun eh. Dapat maniwala lang tayo. Bakit? Kasi siya ang makapangyarihan sa lahat. Ganun din ako noon eh. Diba? Kaya yung faith ko, sabi nga ng Panginoon kay Pedro, pinalangin ko na ang faith mo ay maging matakas. Pinalangin ko yung faith mo ay lahat, you'll be stronger. Kasi alam niya, si Pedro mahina. Kaya dapat natin panalangin ng bawat isa na ating faith ay lumalim at maging matakas. Kaya mo tayo, konting sitwasyon eh. Nilibigay na tayo. Totoo, di ba ba? Nawawala na tayo ng pag-asa. Nangihina na tayo. Parang natin sinabi walang Diyos. Sino ba ang Diyos? Sino ba ang lahat-lahat? He is all in all. God is all in all. So, one people na tayo under Christ. Diba? Pinag-isa na niyo tayo by setting aside in His flesh the law with its command. Ano pa pala isang grupo? Non-Jew. Gentile, ethnos, sa Greek, diba? Ibig sabihin nun, yung ibang nasyon. Other nations. Mga non-Jew. Ethnos, ang tawag na sila. Ano sila? Karunungan. Karunungan naman ang pinapairal nila. Pero yung pangatlong grupo, ano? Meron ba? Meron. Mga Kristiyano. Sabihin niyo, praise the Lord! Praise the Lord! Bakit? Dahil naniwala tayo, nakiisa tayo, sumampalataya tayo sa totoong Diyos.
Sino yung Diyos na yun? Walang iba, kundi ang Panginoong Jesucristo. And He is the eternal life. Tayo yun. Pero pinagkaisa na tayo, naging one people na tayo. Basahin natin sa Galatians. Uli, 3:26 hanggang 28. For you are all children of God through faith in Christ. Ito sinasabi niya sa mga Hudyo. Lahat tayo ay, and all who have been united with Christ in baptism have put on Christ like putting a new clothes. Sino na baptize na dito sa water? Amen. Sino na baptize ng Holy Spirit? Amen. Okay. Who is the baptizer with the Holy Spirit? Jesus. Jesus. Paano mo nalaman na baptize ka ng Holy Spirit? Sagot. Ano mo nalaman na baptize ka? Nagre-reveal ang Diyos sa'yo. Pag hindi nagre-reveal ang Diyos sa'yo, hindi ka baptize. Pag nag-reveal ang Diyos, katulad ni kapatid, yun ang mga kapatid kong ginagamit ito. Nag-reveal ang Diyos dyan, kaya nakakapag-share sila. Ito they were baptized by the Holy Spirit. Hindi sila makakapag-share ng salita ng Diyos, hindi sila na-baptized with the Holy Spirit. Kaya kung ikaw'y kumilala sa Diyos, makipag-isa ka sa magpapalataya, mabaptize ka sa water, and the Holy Spirit will dwell in you, mananahan siya sa inyo. Even during the time na nabaptize ka sa water, hindi lang sa laying of hands. Diba nung baptize si Jesus, gano'n na nangyari? Diba? Kita niya ang Espiritu ng Diyos. Gano'n din sa atin. Kailangan tayo mga ginagamit ng Panginoon dito sa pulpito. Lahat tayong nasa church, dapat baptize na ng Holy Spirit. Mga kapatid, lahat ba tayo siguradong baptize tayo ng Holy Spirit? Anong water ba? Sigurado? Sagot. Amen. Nasa kamay, hindi pa baptize. Totoo, alam ng Diyos yun. Walang sa Panginoon, walang ha? Oo. Lahat alam ng Diyos. Kung sinabi mo na-baptize ka ng water, alam ng Diyos yun. Kung hindi, sabihin mo, totoo. Sino ang hindi mo na-baptize ng water? Natanggapin mo ang Panginoon Jesucristo. Hindi na sariling tagapagligtas. Na-baptize na si Jason, na-baptize na yan. Sister, na-baptize ka na? Sister, na-baptize ka na ng water. O ngayon, sabihin mo ngayon, ikaw rin, na-baptize ka na? Kaya, na-baptize ka na ng Holy Spirit. Minsan pag tinanong mo, nakatingin ka. Bakit? Kung nabaptize ka ng Holy Spirit, andun na yung joy mo. Your joy inside. Yung Spirito ng Diyos, nag-lift up yan. Bakit? Para pumunta sa iglesia. Para mag-worship sa Kanya. Para makinig na salita ng Panginoon. Na kahit kung minsan, pupunta yan. Kasi may banal na Espiritu na nanahan sa Kanya. Pero wag naman laging late. Para maabutan yung ibang aral. Pilitin natin, alam natin na gawain ng Panginoon, Sabado pa lang, hinahanda ng lahat ng bagay. Kasi mas mahalaga sa iyo na pupunta sa tahanan ng Diyos kaya sa ibang bagay. Nag-iigit yung joy ng Espiritu ng Diyos. Sabado pa lang, iniisip na natin yan, Lord, pupunta ako. Kaya kahit malayo ako eh. Iba po? Kasi iba pa rin yung pakiramdam. Nagsama-sama tayo. Nag-worship. Hindi lang ito. Ang gawain pinupuntahan ko, mga kapatid. Marami pa iba. Na alam ko kung saan ako gagamitin ito. Dapat ganun tayo. Nilagay tayo ng Diyos sa iglesia as His family hanggang antayin natin ang niyang pagbabalik. Kaya nilagay tayo.
tayo magpagani. Para spiritually mag-feel tayo at mag-grow tayo. Kasi pag sa loob na lang ng bahay, marami kang marinig mag-grow Hindi. Sa bahay ka lang, luto ka lang ng luto. Ganun na gano'n, nanonood ka ng TV. Cellphone na cellphone, mag-grow ka spiritually. Hindi. Aminin na natin. Hanggang doon lang tayo. Yung ba gusto ng Diyos? Gusto ng Diyos na makilala natin siyang lubusan kung sino ang Panginoong Jesucristo na namatay para sa atin. Hindi mo ganun kadali yung ganun ang pag-ibig ng Diyos sa atin. Sa atin, alam natin, easy. Yung ikaw, anak mo, ibibigay mo para mamatay sa ibang tao na makasalanan. Bibigay mo. Siguro bibigay pa natin sa taong hindi makasalanan. Pero ang Diyos hindi niya pinili yun. Makasalanan tayo. Lahat tayo makasalanan. Sino hindi makasalanan? Taas ang kamay. Amen. Makasalanan tayo noon. Diba? Kung baga sa nakuha natin yung namana natin kay Adan. Nung magkasala si Adan, nagkasala na rin tayo. Tapos, habang napatid na yung bata, kaya nga, dapat sipiling sila habang bata. Nitigas ang ulo, di ba? Kahit sawayin mo, gano'n, nitigas, kasi meron sila inherited sin sa nature nila. Kaya kailangan sinusupin na sila. But because of God's great love for us, inalis niya yung kasalanan namin. At patuloy niya tayong binabago. Amen? Maging banal tayo. Imposible ba yun? Imposible po yun. The Holy Spirit, through the conviction of the Holy Spirit, the kindness of God leads us to repentance. Kaya sa kabutihan ng Diyos. Ang Holy Spirit ang nagko-convict din sa akin para mag-repent tayo sa akin. Binuksan na ng Diyos ang pader. Naghihiwalay sa atin. Isa na tayo magkakapatid. Tayong lahat na sumampalataya, nakiisa sa Panginoon, nilagay niya sa isang tahanan hanggang sa muli niyang pagbalik. Amen. Para mag-grow tayo. Huwag tayo naging stagnant. Gusto ng Diyos makilala natin siya ng lubusan. At gusto ng Diyos na maging kagamit-gamit din tayo, hindi lang kapaligid natin dito, higit sa lahat. Saan? Sabi sa Maya, Jerusalem, ibig sabihin ng family mo, relatives mo, lahat yung kaibigan mo. Meron tayong accountable tayo doon. Dahil tayo ang nakakaunawa ng katotohanan. Tayo ang nakakaalam ng katotohanan ng message ni Kristo. Meron tayong responsibilidad to do that. Kung kahit galing ka sa isang tao, pag-pray mo, ikilos ang Diyos. Ipapalit niya yan kung naniniwala siya. Walang imposible sa Diyos. Diba yung message kanina? May imposible ba sa Diyos? Sa taong nagdaan, ang lalaki na yung mga kapatid ni Joseph, alas nakaiyak siya nung makita niya yung bunso nila. Kapatid niya yung sa inyo. May imposible ba sa Diyos? Ang Diyos ang gumagawa ng kapatid. God is the way maker and the promise keeper. Kaya mga kapatid, iniimbitahan namin kayo pag Sunday School para lalo kayong dumalim. Kasi pag limited ang kaalaman nyo, wala kayong ma-share sa kapwa nyo. Pag-arap mo sa Diyos, ba't ka nandito? Ang kapatid mo, may kapatid ka, gano'n, ligtas ba sila? Gano'n din ang tanong kay Joseph eh. May kapatid ka ba? Asa na naman mo? Gano'n. Ligtas ba sila? Isasagot mo ba yun? Pero mahabagin ng Diyos na while we are still here, sigilo siya. We only need to trust Him and to have faith in Him. Because God's love and mercy endures forever. Yan mo ang Diyos. Huwag mo natin baliwalayin ang plano ng Diyos. That through us na tinawag niya, ay mapupulfil yung plano niya. Ano nangyayari? Ang tawag ng Iglesia. Walang ginagawa ang Iglesia.
natutulog ang English. Dahil walang ginagawa ang English. Kaya hanggang ngayon hindi pa makabalik ang Panginoon. Huwag niyang kaya gusto, okay lang, hindi siya bumalik dahil hindi po hindi mo alam kung ano mararanasan mo sa susunod na mga araw. Pahirap yan ng pahirap. Pahirap ng pahirap ang mundo. Mararanasan natin yan pag dumating na rin. Kaya ito mo yung plano ng Panginoon na ipinakita kay Pablo. Yung plano ng Panginoon, sinira ng Diablo. Bakit? Paano sinira? Binaksak ang Diablo sa kaitaas sa isan, napunta siya saan? Sa Garden of Eden. Tinukso niya ang unang tao. Ang unang ama at ina. Na binigyan ng Diyos ng dominion over all these things. Binigyan tayo ng dominion, binigyan tayo ng rulership. Binigyan niya tayo ng authority because we belong to the kingship of Jesus Christ. Kaya lang nasira. Because of pride and rebellion. Sinira ng Diablo ang unang plano ng Panginoon. Kaya na-curse ang mundo. Ang ganda ng plano ng Diyos eh. Naging pamilya niya tayo. Magkaroon ng dominion over everything. Pero yung Pablo, yung Diablo, crafty yan eh. Sinira hanggang ngayon. Naninira siya sa mga tahanan. Maging aware tayo. Kaya nga kanina sa kanta, battle. May battle yan, spiritual battle yan. Diba? Belongs to Christ, pero ginagamit tayo. Sayang nandito tayo. Dapat nasampalataya tayo sa akin. Sinira ng Diablo yung plano ng Diyos. Pero mga kapatid, God interact. Mag-react si Satan sa plano ng Diyos. Diba? I-restore ng Panginoon. And then He will redeem us at the end. Ultimate redemption pagdating ng Panginoon ito Kristo. At siya ipaniliwanag ko sa mga susunod na linggo. Kaya mga kapatid, yan ang yung plano ng Diyos. Tayo maging isang pamilya. God's desire is to have a family. At sa pamagitan natin, siya ipinag. Huwag mo tayong paano-ano lang mo kasi meron yung purpose ng Panginoon bakit tayo pinalatin. Kaya hindi mo tayo dapat masiyahan. So, kung ano lang yung ginagawa natin, music ministry, galingan mo, ayusin mo. Nilagay ka ng Diyos yan para sa kapurihan yan. Do your best for the Lord. Nilagay ka sa iglesia. Gamitin mo. Umatin ka, huwag ka absent. Huwag yung gusto mo ang masunod. Hindi yung will ni Lord sa buhay natin. Yan ang gusto ng Diyos sa atin. Bilang mga anak niya. Huwag tayong mag-excuse. Huwag tayong mag-ano. Kasi ganito. Para mo na rin na hindi ka naniniwala sa Diyos pag gano'n. Kung naniniwala ka sa Diyos, kung sino siya, dapat mag-manifest yun sa iyo. Sige po, tumayo tayo. Mag-ano na tayo, meron ba? Ito parte ng pagkatawag sa atin. Dapat natin gawin sapagkat ito yung utos ng Diyos. Hindi ito ritual na katulad na ginagawa ng iba, no? Ito yung pagpapaalala sa ginawa ng Diyos para sa ating buhay, para sa ating kaligtasan. Hindi ako ngayon ng ilang minuto kasi dapat natin itong gawin. Dapat natin itong tanggapin na may pagpapasalamat sa Diyos. Hindi sa lahat, humingi mo tayo ng tawad. Para, kasi it will cause us to get sick kung hindi tama yung puso natin sa pagtanggap ng elemento na ito. Dapat humingi tayo ng tawad, isip, gawa, no, na may nagawa tayo sa ating kapwa.
Hindi tayo ng tawad sa Diyos para maging kaya-aya tayo sa kanyang harapan. Sige po, 5 minutes. You can music. Itong gagawin natin ito, hindi ito pagpapatawad ng ating mga kasalanan kasi pinatawad na tayo ng Panginoon sa ating kasalanan. Sumasalamin dito ang bagong tipan ng pakikipag-isa o pakikipag-ugnayan natin sa Diyos through our Lord Jesus Christ. Sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus na Kalbaryo. Jesus, my Lord, you're the love of my life. Wherever you go, wanna be by your side. No longer I, but Christ living in me, serving you for all eternity. My eyes set on you in this race that I run. No longer my ways, let your will be done. Make me a servant, my heart's ever true. Clinging to the cross, I follow you. I follow you. Salamat po, Panginoon, aming Diyos. Love and mercy endures forever, Lord. Salamat po sa pagpapatawad ng aming mga kasalanan. Kung meron po man kami nagawa, kalabas sa inyong kalooban, sa aming isip, sa salita at sa gawa, patuloy po namin, Panginoon, na humingi ng kapatawaran sa lahat po, Panginoon. We humble ourselves before thee, Lord. Tuloy nga, Panginoon, na aming pinangahawakan ng iyong mga salita, Panginoon. Na ikaw ang Diyos, ang tulong-tulong ng pag-ibig, His love endures forever. Salamat po sa unconditional love mo, Lord. Salamat po sa iyong amazing, lubusang biyaya na pinagkalap sa atin. Maraming po salamat, Ama, sa pangalan ni Jesus. Amen. Ito, Set on you in this race that I run.
po ay hindi karapat-dapat sa inyo. Inayos niyo po, inarapat ko po pa rin kami maging mga anak sa pamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa ikapapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin ang aming pagtanggap na katawan ni Jesus ay na nakayumbay sa krus, patuloy po ninyong pagkalati ang aming mga puso sa pagpupuri sa inyo. Pagpalayo po ang rostang ito upang ito'y maging pagpapala din sa amin. Sa pangalan ni Jesus, amen. Sige po, hingin na po natin. Hingin na po natin. Taas po natin ang osya. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa inyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan. Upang kami maituring mo mga anak. Inhandog po nyo sa amin ang inyong inahandog po namin sa inyo ang aming pagsamba at pasasalamat bilang isang buhay para sa kaluwalhatian ng inyong pangalan. Magpatuloy po namin pinapahayag ang kaharian at ang inyong muling pagbabalik. Ito ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Manalangin po tayo muli. Masalamat tayo sa Diyos sa lahat ng kanyang ginawa sa atin. O Diyos, salamat po. Natatapos, Panginoon, na inyong mga salita, ngayon po, Panginoon, sa banal na hapuna na aming ginawa, Lord God, bilang pagtugon sa inyong panawagan, Panginoon, sa inyong mga utos, Panginoon. Salamat po sa buhay na walang hanggang na nakalaan po sa amin. Secured in heaven, O Lord God. Yes. Salamat din po sa inyong banal na dugo na nabubo sa krus ng Kalbaryo para sa kapatawaran ng aming mga kasalanan at Panginoon sa pagbabago ng aming buhay. Ang sa amin, kami po, mga magkakapatid, bawat isa sa amin, sama-sama po na iniluwalhati, pinapupurihan, Lord God, ikaw sa aming buhay. Dakila ka, Panginoon. Itaas po ang iyong pangalan, Panginoon, sa pamamagitan ng iyong mga anak, Lord God. Ikaw po, Panginoon, at tunay na mapapurihan